Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundanga sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kalipinan ay magkamit na iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maililigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulakmak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas.
at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at magbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matatalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga nangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang punong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo pong lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapate. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.
Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pilgrims po at parishioners. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang mga karaniwan nangyayari sa tao, lalo na po sa makabagong panahon. May mga tao, may mga kapatid tayong mahina. May mga kapatid po tayong matatag at matapang. Pero ang tapang at tatag, hindi po nananakit ng kapwa. Kundi ang tapang at tatag ay nagiging inspirasyon kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang mga mabubuting hangarin. Sa mga taong mahihina, bilang isang tao, mahina dahil lumalayo sila sa Panginoon. When you do away from God, nagiging dahilan ito kung bakit, kung may mga suliranin sa buhay, hindi nating hinaharap. Pero ito ang maganda sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Narinig po natin sa unang pagbasa ang muling pagpapatawad ng ating Panginoon sa mga Israelita. Sapagkat ang mga Israelita, from the very beginning naman po, they are chosen people of God, pero bilang pinili, naging abuso po sila. At ano yung abusong ginawa po nila? Yung sumamba po sila sa Diyos-Diyosan. Instead na sumamba sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ni Jake, sa Diyos ng Abraham, at marami pong iba. Kahit kung titingnan po natin, paano ba natin sinasamba ang ating Panginoon? Sa unang pagbasa, narinig po natin na muling aakapin ng Panginoon ang mga Israelitang nanghihina, ang mga Israelitang bumaling sa hindi dapat. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos at sa pagiging tapat niya na kahit siya'y saktang, pilit pa rin na minamahal at pilit pa rin pinangangalagaan at pinoprotektahan. Sa buhay po natin, pag ang isang tao o miyembro ng ating pamilya ay nawala sa kanyang landas ng buhay, ano kaya ang pwede po nating gawin? Madalas ang tao naliligaw dahil ang mga suliranin sa buhay, sa mga pagsubok, it can be a judgment, it can be betrayed. So marami pong dahilan kung bakit sila'y nawawala ng landas. Kaya't sa mga pagkakataon pong ito, ipinapahiwatig ng ating Panginoon, lalo na po ang bawat isa po sa atin, ay pinagkatiwalaan
At bilang pinagkatiwalaan, ipinadadama ng ating Panginoon na hindi tayo nag-iisa. At may paalaala lagi ang ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoon, at ano po yung kanyang sabi sa mga apostol bago sila magmisyon, ang sinasabing ni Jesus, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Medyo nakakatakot po yun. Kasi ibig sabihin, matindi ang kalaban. At yung tindi ng kalaban, kailangan maging matalino, maging magaling. At una sa dahilan para mag-isabi natin pagiging matalino, huwag po nating kalilimutan manalangin at manalig sa Diyos. Sabi nga po, lahat ng gubat may ahas. At ang gubat na may ahas, merong mabubuti, meron talagang mabangis. Naniniwala po ako ang bawat isa po sa atin habang tayo naglalakbay sa ibabaw ng mundo. Nakaka-encounter po tayo ng mga mababangis na hayop, mababangis na aso. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga apostol, maging matalino kayo na parang mga ahas at maging tapat kayo na parang mga kalapate. So, ibig sabihin, habang nagmimisyon ang mga apostol, mayroon ng biyaya at pagpapala sa kanila para sila'y makaiwas sa panganib. At yung paalaala ng ating Panginoon sa mga apostol, paalala din po sa bawat isa po sa atin. Sapagkat ang mundong ating ginagalawan, katulad more than 2,000 years ago, ay marahil ganon din po ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya't sa mga pagkakataon tayo nakaka-encounter ng mga asong mababangis sa gubat. So pag sinabi po natin gubat, di naman literaring gubat, kundi pinaalaala sa atin ng Panginoon itong ating paglalakbay, makakaranas tayo ng mga bagay na hindi nating inaasahan sa buhay. Lalo na kung ito'y nakakabuti. Di ba? Karanasan ng bawat isa po sa atin. Pag ikaw ay umaangat, mayroon at mayroong ihila sa iyo pababa. At sino bang humihila sa pababa? Ay di siyempre yung kasama sa trabaho. Maaring kapatid mo, naiinggit. Maaring magulang mo. Maaring kumari mo. Kaya ito kung titingnan po natin sa ating buhay, kinakailangan, sabi nga po, maging matalino. Dahil ang demonyo, kung sino yung malalapit sa buhay, siyang ginagamit niya. Kaya kung hindi tayo magiging matatag sa ating pananalig, habang panahon tayong gagamitin ng evil para makapanakit tayo ng kapwa, para makapanakit tayo ng damdamin ng isang tao. Kaya kung tayo po ay isang Kristiyano at mayroong magandang hangarin, at yung hangarin ay para sa kabutihan, ipagpatuloy lang po natin. Sapagkat tayo naman po bilang isang nabubuhay, walang nangangarap na habang panahon ay mahirap ang buhay. Walang nangangarap na ang bawat isa po sa atin ay mapariwara. Yung pag sinabi po mapariwara, yung walang pakialam sa mga nangyayari sa buhay. Kaya kinakailangan po natin pagsumikapan. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, tabilin sa kanila, kung kayo ay husgahan at iharap sa mga hari at gobernador, huwag kayong mag-alala at tutulungan kayo ng Espiritu ng Diyos Ama para kung ano ang dapat ninyong sabihin. Kaya kung tayo ay may pananalig,
kung tayo may pananampalataya, ang lalabas po sa atin ay ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng karunungan at kaalaman. Kaya wag po sana tayong matakot sa mga asong gubat na kung saan walang purpose sa buhay, kundi sirain tayong gumagawa ng kabutihan. Pag tayo gumagawa ng kabutihan, masakit po ito sa mga taong may toxic. Masakit po ito sa mata ng mga taong naiinggit. Kaya, paalaala sa atin ng ating Panginoon, kailanman ang paggawa ng kabutihan ay parang ipinag-uutos sa iyo bilang makabagong apostol ng ating Panginoon. Ipagpatuloy po natin ito sa ating buhay para mas lalo pa nating maipadama sa mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sino ba yung mga hindi naniniwala at nananalig sa ating Panginoon? Ito po yung sinasabi po natin na ang hangarin ay sirain ang magandang buhay ng pamilya. Sumisiga, yung magandang hangarin ng isang anak na mayroong magandang trabaho para sa pamilya. Kaya kung tayo po ay nakaka-encounter ng ganitong klase ng tao sa lipunan, ipagdasal din po natin sila. Dahil by nature, hindi naman talaga masama ang tao eh. By nature, ang tao po talaga ay mabuti. Nagkakaroon lang siguro ng mga hindi maganda sa kanilang pag-iisip sa buhay dahil sila po ay biktima. Dahil sila po ay hindi nakaranas kung paano protektahan, pangalagaan at gabayan habang sila po ay naglalakbay. Kaya kung ang tao, kung tayo po'y tinawag ng ating Panginoon, maging matalino at matapat sa anumang uri ng ating pagkilala sa bawat isa po sa atin. At ang hamon nga po sa atin ng ating Panginoon, sabi nga po niya, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Medyo napakasakit noon. Wala naman naghangad ng bawat isa po sa atin na ang kapatid ay para saktan. Pero mayroong way para saktan ang ating mga kapatid. Tulad ng sinabi ko po, pag kayo ay umaangat at merong kapatid, kamag-anak, kaibigan, nasisira sa inyo. Pero wag po kayong patinag sa ganyan. Tulad po ng sinabi ng Panginoon, ipagpatuloy lang ang paggawa ng kabutihan. Dahil ang paggawa ng kabutihan ay ang totoong umiibig at nagsasabuhay ng katotohanan ng salita at utos ng ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong
Sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay dikas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ang iyong pinakikinahirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyong harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapala rin yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat. Mahalaga pong paalaala po para po sa lahat. Paalaala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nanamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapahala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magstayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain nyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at tibayang, kanyang paggaling at tabang, isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa mga nais pong mag-alay ng rosas. Available po sa extension. Puti po para sa pasasalamat at pula po para sa kahilingan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. If you wish me to be faithful to you, oh how I Magandang umaga po, paanyaya sa panalangin. Tayo po ay tatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa Kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang.
na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpanti sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sabay po tayo sa awit. O O Diyos ng mga bansa ay nagbigay ng buhay. Lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nabanaagan. Alitan sa bayan mo, sa iyong loob ay laban. Umaasa po Kami kami na na iyong iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong mawain. Talos namin kuha sa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumutulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran, na walang kanya-kanya dahil sa angkan lamang. Ang mapagkumbaba ang pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. Tayo po ay magsiupo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon na limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ko, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na hain, dala sa dambana, turong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mapagkumbabad pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito, at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadamo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Teman, at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan, at nagsisikap sa sanlibutan ang pagpuri sa Kanya. Darating siyang nasinliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan,
at ang haring pinahiran mo ng langis. Dumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan. Ano pat tumaas ang malakas na alon? Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig. Nangatal ang labi ko. Nang hina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa akong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silangan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at sa walang hanggan. Amen. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayo mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit, tupa yaong yelong pumapatak. Para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong bobo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak ng lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yung hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Mula sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudiyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan ng pawang, mga utos at tuntunin upang pagitahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanumpalik sa Diyos at pinaklod sa isang katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Gawin po natin ang tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin.
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Sambahin natin si Kristo na nag-alay ng kanyang sarili sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang linisin muli tayo sa mga gawang idinulot ng kamatayan. Purihin natin siya at taimtim na tawagan. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa iyong kagandahan loob, natanggap namin ang simula nitong bagong araw. Ipagkaloob mo rin sa amin ang simula ng isang bagong buhay. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay at ngayon nagtataguyod para sa pag-unlad nila. Makilala nawa namin ang iyong mga gawa ng sangnilikha. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa pamamagitan niyong sariling dugo, pinagtibay mo ang bago at walang hanggang tipan. Maging matapat nawa kami sa pahikipagtipan yaon sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dugo at tubig ang dumalayo sa iyong tagiliran nung ikay nasa krus, na nakaliligtas sa agos naway ito ang pumawi sa aming mga kasalanan at magbigay galak sa lungsod ng Diyos. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtagoy ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ating pundasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, habang aming iniaalay sa iyo ang aming mga papuri, tulutan kami awitin ang iyong kabutihan. Kasama ng iyong mga banal magpakailanman, hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan,
at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.